Okay, good morning. Dito tayo sa PSA. Dito tayo ngay mag-evangelism. Kahit pa paano, meron ng mga tao. Yan, meron na. Yung isa sa mga importante rin na tinuturo ng Biblia o itong pinaka-importante, yung pagpunta ni Jesus dito sa mundo. Na namatay siya para magkaroon tayo ng kaligtasan. Okay? So ngayon, ano ba ang dahilan bakit natin kailangan ng kaligtasan? So, babasahin natin ang sabi sa salita ng Diyos sa Roma 3:23, lahat nagkasala. So, ang Biblia nagtuturo sa atin na pinapaalam sa atin, lahat tayo meron tayong kasalanan. Walang tao na walang kasalanan. Kasi nga, sabi sa salita ng Diyos sa Roma 3:23, lahat nagkasala. Ano bang ibig sabihin ng kasalanan? Ang ibig sabihin po ng kasalanan ay ito po yung resulta sa pagsuway sa batas ng Diyos. Hindi sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Pag tayo ay sumuway o hindi sumunod sa batas ng Diyos, kasalanan po yun. Pag hindi naman natin ginawa yung kalooban ng Diyos, ay kasalanan rin po yun. Ngayon, sabi sa salita ng Diyos sa Roma 3:23, lahat nagkasala. Ibig sabihin, lahat ng tao sumuway sa batas ng Diyos o kaya hindi nila ginawa yung kalooban ng Diyos. Walang tao po na nakaperpektong ginawa nila yung kalooban ng Diyos o yung batas ng Diyos. So ano ba yung batas ng Diyos na atin sinuway o linabag? Isa po sa mga batas na atin sinuway o linabag na batas na galing sa Diyos ay yung tinatawag na 10 Commandments o 10 utos. Ngayon, yung 10 Commandments ay meron po doon nakasulat doon na you shall not steal. Kung sa Tagalog, huwag kang magnanakaw. Ngayon, magtatanong lang kung meron ba sa atin dito, simula nung maliit pa lang siya hanggang sa paglaki niya, hindi pa nakapagnakaw kahit isang beses. Halimbawa, ballpen, lapis, papel, piso, bayabas, manok. So, kahit na maliit na bagay, yung ninakaw natin, kasalanan pa rin yun. Paglabag pa rin sa batas ng Diyos. Yung sabi doon na, you shall not steal. Huwag ikaw magnanakaw. Ngayon, yun ang turo sa atin ng Biblia na lahat tayo lumabag, lahat tayo makasalanan, hindi natin ginawa ang kalooban ng Diyos o kaya lumabag tayo sa batas ng Diyos. Ang Biblia rin po nagtuturo sa atin na yung kasalanan, mayroon pong kabayaran. Ano po ba yung kabayaran ng kasalanan? Ang kabayaran po ng kasalanan, sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung Biblia po, binigyan tayo ng dahilan, bakit tayo mayroong kamatayan? Bakit tayo namamatay? Sabi sa salita ng Diyos na ito po ay kabayaran ng kasalanan. Nung panahon na wala pang kasalanan si Adan, wala pang kasalanan si Eva, wala po silang kamatayan. Pero nung panahon na sumuway sila sa utos ng Diyos o sa batas ng Diyos, doon na pong nagkaroon ng kamatayan ng tao. Namatay na sila Adan at si Eva. Kasi nga, sabi sa salita ng Diyos, ang turo sa atin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tinuturo rin sa atin ng Biblia na mayroon pong pangalawang kamatayan. Ano po ba yung pangalawang kamatayan? Sabi sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 14, ang dagat-dagatang apoy ay ang pangalawang kamatayan. Ang turo po ng Biblia sa atin, yung impyerno po ay kamatayan rin. Ito po yung pangalawang kamatayan. Ito po yung dahilan, yung Biblia, yung salita ng Diyos, tinuturuan po tayo, binibigyan niya tayo ng dahilan, bakit natin kailangan ng kaligtasan. Ang dahilan na binibigay sa atin ng salita ng Diyos, sabi sa salita niya, lahat tayo nagkasala,
At mayroon din pong kabayaran, yung kasalanan, at yung kabayaran ng kasalanan ay impyerno rin. Ngayon, sabi sa salita ng Diyos, lahat nagkasala, lahat po tayo ng tao ay papunta na po sa impyerno. Gusto man natin o hindi, yun po yung katotohanan. Ngayon, halimbawa dito sa Tacloban, meron po tayong dito mga batas. Pag yung tao, hindi nila sinunod yung batas dito sa Tacloban, halimbawa, nagnakaw ng sasakyan, ang kabayaran po noon ay kulong. Makukulong po. Ganon rin po yung salita ng Diyos. Kung sino man ang lumabag sa batas ng Diyos, sabi sa salita ng Diyos ay kamatayan o impyerno. Ito po yung dahilan bakit natin kailangan ng kaligtasan. Ito pong dahilan na to ay galing po sa salita ng Diyos. Ngayon, itong kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus, paano natin itong matatanggap, itong kaligtasan na kay Panginoong Hesus? Sabi ng Panginoong Hesus sa Juan 3:16 o sa John 3:16, sabi doon na, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ang sabi ng Panginoong sa Juan 3:16, yung bersikulo, yung talata na Juan 3:16, ayan po ay direkta na galing sa Panginoong Hesus. Sinabi po yan ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus sa Juan 3:16, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya po yung kaisa-isahan niyang anak. Sino po yun? Yung Panginoong Hesus. Ibinigay ng Diyos ang Panginoong Hesus hindi dahil mabuting tao tayo, kundi dahil sa pagmamahal niya. Yun po yung dahilan bakit niya pinadala o ibinigay ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, yung pagpunta dito ng Panginoong Hesus ay pagpapakita ng pagmamahal o pag-ibig ng Diyos. Kasi kung walang pag-ibig ang ating Diyos, hindi po ipapadala ang Panginoong Hesus, hindi po siya mamamatay sa cross kung walang pag-ibig o pagmamahal sa atin ang Diyos. Yan po yung gusto ipaalam sa atin ng Panginoong Hesus sa talata na Juan 3:16. At sabi niya rin po sa salita niya sa Juan 3:16, kung sino man po ang mananampalataya, kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Sa talatang Juan 3:16, mga kaibigan, nagkaroon po ng pangako ang ating Panginoong Hesus. Ang pangako niya po sa Juan 3:16, kung sino man po ang mananampalataya, maniniwala, magtitiwala sa Kanya, ang pangako niya ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Ang kagandahan po, pag ang Panginoong Hesus ang nangako, makakaasa po tayo na mangyayari po yun. Dahil po, ang Panginoong Hesus ay hindi po marunong magsinungaling. Dahil siya po ay banal. Hindi po siya tulad ng tao. Pag nangako po yung tao, pwede hindi totoo dahil makasalanan ng tao. Pero yung Panginoong Hesus, pag nangako po yung Panginoon natin, maaasahan po natin yan na mangyayari dahil po yung Panginoon natin ay hindi marunong gumawa ng kasalanan. Ang pangako niya sa Juan 3:16, kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, ito po yung pangako niya, magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Ang turo niya para makuha mo itong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya o paniniwala o magtitiwala ka sa Kanya. Having faith in Him. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng buhay ng walang hanggan? Ang ibig po sabihin ng buhay ng walang hanggan, ito po ay halimbawa ng kaligtasan. Ang pangako ng Panginoong Hesus sa Juan 3:16, ito po yung pangako niya. Kung ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya, pag dumating yung araw ng kamatayan mo,
makakapunta ka po sa kaharian ng Diyos o sa langit. Yan po yung turo sa atin ng Panginoong Hesus. Para po tayo makapasok sa langit o kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan po ng pananampalataya, pagkakaroon ng paniniwala at pagtiwala sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, sabi rin po ng Panginoong Hesus, para sa mga tao na hindi mananampalataya sa Kanya o walang paniniwala sa Kanya, hindi po sila makakapasok sa kaharian ng Diyos o sa langit dahil po hindi po sila nanampalataya o naniwala sa Panginoon Hesus. Haharapin nila yung kabayaran ng kasalanan nila habang buhay. Ayoko pong mangyari sa inyo yon. Okay? Panalangin ko sa Diyos na buksan niya yung isip nyo, binigyan kayo ng liwanag, at pagkaintindi sa mensahe na ito. Importante po itong mensahe na ito. Ngayon, nalaman po natin sa kasulatan, pumunta dito sa mundo yung Panginoong Hesus, namatay siya. Sabi sa kasulatan, namatay siya dahil po sa kasalanan. Si Jesus po ang nagbayad ng kasalanan ng mga tao niya. Siya po ang pinarusahan, tinanggap ni Jesus ang kaparusahan ng kasalanan ng mga tao niya para yung mga tao ng Panginoong Hesus hindi na sila parusahan o hindi na sila magbayad ng kasalanan nila. Dahil ang nagbayad na, ang pinarusahan na ang Panginoong Hesus. Yun po yung sabi sa kasulatan. Sabi sa kasulatan, namatay siya, linibing, pangatlong araw, nabuhay muli. Ngayon po, yung Panginoong Hesus natin, nakaupo sa kanan kamay ng Diyos Ama, inihintay po yung tamang panahon. Tamang panahon na pumunta siya dito. Sa pangalawa niyang pagdating. Okay? Ngayon, ang utos niya, ang turo niya, para magkaroon ng kaligtasan ang isang tao, doon sa talata na Juan 3:16, ang turo niya ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sige, butang na latita. So, yun po yung turo sa atin. Sige, butang latita, di rin na magamit. Parang nga naladong. Oh. Ang turo sa atin ng Panginoong Hesus, para makuha mo, matanggap mo ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa Panginoong Hesus, ay kailangan po sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya o magkaroon ka ng paniniwala or faith in Him. Doon lang po natin matatanggap ang kaligtasan na itinuturo sa atin ng Biblia. Uulitin ko lang sa inyo yung mensahe natin galing sa salita ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan, kaya niya pinadala ang Panginoong Hesus. Ang dahilan bakit tayo binigyan ng Diyos ng kaligtasan, dahil kailangan po natin. At ang turo ng salita ng Diyos, kung bakit natin itong dahilan, kailangan, ano ba yung mga dahilan, bakit natin kailangan ang kaligtasan sa Panginoong Hesus. Ang dahilan po, sabi po doon sa salita niya, dahil po makasalanan tayo. Ang turo din sa salita ng Diyos, ito pong kasalanan na ito may kabayaran. Ito po yung magdadala sa atin sa impyerno. Pero mabuti na lang na may pagmamahal ang Diyos sa atin, puno siya ng pagmamahal, kaya pinadala niya ang Panginoong Hesus. Ang turo sa atin ng Panginoong Hesus, para matanggap mo, makuha mo yung kaligtasan o buhay ng walang hanggan, sabi sa Juan 3:16, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Having faith on Him. So, yun po yung mensahe natin. Napaka-importante po ng mensahe natin kasi yung buhay natin dito sa mundo ay hindi po masyadong mahaba. Siguro, pinakamatagal na po, 100 taon. Pagkatapos ng 100 taon, mamamatay na tayo. Pagkatapos doon na tayo mamumuhay sa walang hanggan. Walang hanggan sa impyerno o walang hanggan sa langit. Pero nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil naawa sa atin at mayroong pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang turo sa atin, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ngayon, sabihan ko lang kayo ng huling bersikulo. Sabi sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 15, ito ang sabi ng kasulatan. Kung ngayong araw, pag narinig mong kanyang boses, huwag mong patigasin ang iyong puso.
Merong utos sa atin ang ating Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Ang utos niya, kung ngayong araw, narinig mo ang mensahe, nakarinig ka ng salita niya, ang utos niya, huwag mong patigasin ang puso mo. Ano po ba ang ibig sabihin ng matigas na puso? Hindi nakikinig, hindi naniniwala. Walang masama kung makikinig tayo sa salita ng Diyos. At maganda po kung maniniwala tayo o gagawin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos para hindi po tayo mapahamak. Okay? Yung buhay natin dito sa mundo, hindi po tayo nakakasiguro sa seguridad natin. Minsan nagkakaroon ng lindol, sunog, sakit. Di ba? Kung hindi po tayo handa, baka tayo magsisi sa huli. Naniniwala po ako ngayong araw, hindi po siya aksidente. Bakit nyo napakinggan yung magandang balita galing sa salita ng Diyos? Ito po ay plano po sa inyo ng Diyos na ngayong araw, marinig nyo ulit, o kung first time mo, marinig mo ang magandang salita. So yun lang po yung panalangin ko. Okay, ngayong araw, katatapos na natin ng morning devotion. Praise God, naka-morning devotion tayo sa DSWD at saka sa PSA. So, yun lang. Tuloy lang po. Continue to pray for us. And bless.